Sige. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Dr. Joselito Nunoy Cromata from Sugod Southern Leyte. Ako po ang coordinator ng Sugod Duterte Team Rally. So, sana po ay marami ang mag-attend. Ito po ay para kay Tatay Digong at para kay BP Sara. Dok, tanong po namin, Dok. Ano po ang bakit nyo po ito ginagawa? Bakit po kayo ang nanguna dito sa Sugod, dito sa rally po para sa Duterte o PDP laban? Sa totoo lang po, hindi ko rin alam kasi hindi po ako politiko, hindi po rin ako tumatakbo sa eleksyon na to. So dahil lang po sa pagmamahal ko sa pamilyang Duterte, dahil lang po alam ko kung ano ang pinaglalaban nila, dahil lang po alam ko na ang pinaglalaban ng pamilya Duterte ay para sa kinabukasan ng aking mga anak, para sa kinabukasan ng ating mga anak, at para sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya po, nagsumikap po ako kahit po hindi tayo gano'ng yaman or whatever. Nagsumikap po ako na makapag-organize at saka ma-introduce yung ini-endorso ng ating Pangulong Duterte dito po sa Southern Leyte at saka sa hindi inaasahang pagkakataon nasali po natin ang Leyte, Ormoc, at saka yung Samar. Kanina nga mayroong nagsabi na pati yung Cebu pupunta daw dito. So, lugod po ako nasisiyahan dahil po yun sa mga kasama natin dito. Kasi yung tinawag ko lang before, sinabi ko, gusto nyo bang magkaroon tayo ng mga dito? Gagawin ko yung lahat para po ma-invite sila. And then, in just one click, nagdatingan po yung mga original na DDS, yung original nating mga kilala. Tinulungan po nila tayo sa crowdsourcing. Ngayon po, expected po natin na marami yung makikilahok. Pwede po bang malaman doon kung sino-sino po itong mga senatorial candidate ng PDP laban o ito tinatawag nyo ngayon na Duterte ang makakadalo po sa rallying pinangunahan mo ninyo? So, ang halos lahat po nag-confirm. Unless kung mga emergency, hindi po sila darating. Hindi halos lahat po nag-confirm. Unless kung mga emergency, hindi sila makakarating personally, but definitely mayroon silang representative. So masasabi ko po lahat po ng 10 inendorso ni Pangulong Duterte darating po dito sa Sugod Southern Leyte. At saka ito po yung nauuna dito. Wala pong nangyari na ganito na sa isang munisipalidad lang po ang buong team ng national slate ay darating po. Dok, follow-up question lang, Dok. Ano po ba yung nag-udyok sa inyo na dito sa yung Sugod Leyte ay Southern Leyte hindi naman gaano kalaki yan, pero bakit? Ano po ba yung nakikita niyo rason bakit kayo mismo yung pinapangunahan niyo ngayon yung pag-organisa nitong Duterte team? Yun nga, dahil po sa pagmamahal natin sa mga pamilyang Duterte. Dahil po sa kumbinsido po tayo na kung ano ang pinaglalaban ng pamilya Duterte, pareha po yung pinaglalaban natin. So in my own little way, kahit naman hindi tayo ganong karanya yung in terms of financial one, hindi naman tayo ganun kayaman. Pero sa tingin ko makakaya po naman natin na mag-host kung andyan lang po yung mga kasama natin dito. Yun ang pinaka-strength ko. So ibig sabihin, Dok, itong gaganapin po na Duterte team na PDP laban na rally is talagang kayo po talaga ang nasa iyo lang, walang pong ibang walang ibang wala po, maliban po sa asawa ko. Na yun ang pinanser ko natin. So as much as possible, iniwasan natin humingi ng anong tawag nito, donations. Financial donations, wala pong nag-donate sa atin. Unless po kung anong tawag nito, lalo na po kung yung mga galing sa mga politicians. Sinabi ko na po, hindi po ako politiko,
So, lalong dinidiscourage po natin yung mga donations galing sa mga politicians. Kahit po sa mga non-politicians, as much as possible, wala talaga tayong tinatanggap na donation para po sa event na ito. Dok, nabanggit niyo po kanina na hindi po kayo politician, pero kayo po ang nanguna nito. Meron po ba kayong planong tumakbo sa susunod na halalan? Wala po. In fact, bawat halalan ang daming offer po natin. Ngayon nga, sa halalan na ito, ang daming offer. Wala po tayong hilig sa politika. In fact, noong 2016, isa po tayo sa nanguna din para kay Tatay Digong dito. Tayo po yung nang-host kay DP nung pumunta dito. Nung matapos ang eleksyon, wala na silang narinig galing sa akin. Balik tayo sa pagka-ordinary citizen. Kasi yun nga, ang sa atin lang is kung ano ang tama, paglalaban natin through election. Kung mayroon tayo, gagamitin natin para makapagsuporta, pero wala po tayong personal interest para dyan. Doc, ako naman po nagawin yung PH. Nabanggit niyo po kanina na wala pong nasa likod na mga politiko dito sa Duterte na rally gaganapin dito sa Southern Leyte, Doc. Pwede po ba kalaman, paano niyo po napag-isa ang mga tao dito sa Southern Leyte, Ormoc, at sinabi niyo na po rin sa Cebu, paano sila nagpagtitipon-tipon dito, paano niyo po sila napag-isa? Yun, mayroon po akong core group dito na talagang mapagkakatiluan sa paglalaban po tayo. Kasi pareha po kami ng kausa. Pero itong core group na wala po itong sweldo rin. Kusang loob. In fact, gumagastos pa sila ng sarili nilang pera. So, nung mag-decide po tayo, sila lang yung kinuntak natin. Okay ba tayo? Which, siguro dahil pareho din na kami ng pinaglalaban, ang dali-dali. Isang meeting lang, okay daw, ako nang bala dito, galing Ilocos, etc. Tacloban, Ormoc, until such time na ito ngayon, we are expecting at least 3,000 to 5,000 crowd na pupunta dito. So, in fact, nahihirapan na nga kami mag-handle, but we will do it. We will do it. Nandito na tayo. Malap lang dito. Doc, gusto lang namin din po malaman, sino po ba si Dr. Mata? Bakit po ba ganun po ang pagtitiwala ng mga tao dito sa kanya? Siguro po, kasi wala tayong halong politika. So, wala tayong kinikilingan kung sino kuan. At saka nakikita po nila na yung pagkilos natin ay hindi para sa isang politician dito sa lugar natin, but rather para po doon sa mga taong iniendorso ng Pangulong Duterte. Pangalawa, wala po tayong masamang record dahil kaibigan natin lahat dito sa sa lokalidad. Pangatlo, nagninegosyo lang po tayo ng tama, at saka nagpa-practice po tayo bilang isang Cirujano, at saka yung asawa ko bilang isang ubigaini. Mayroon po tayong maliit na negosyo na makikita naman ng mga kababayan natin dito sa lugar nito na yung negosyo natin ay isa pong negosyo na tumutulong sa kapwa. Dok, ito lang atin tansibi pala, Dok. Dok, bakit Team Duterte po at hindi Team Alyansa? Minsan po ba ay nag-offer po ang Team Alyansa sa iyo para ikampanya mo sila? So far wala namang offer sa kanila. Siguro nakita nila na from the start talagang Duterte po tayo. Since 2016, nung nasa mahirap pa yun ang sitwasyon natin kasi talagang uphill yung campaign natin kasi hindi na tayo administrasyon. Since the start, kilala ako dito na isang strong supporter ng Duterte family. Dok, tanong lang meron po bang lumapit sa inyo na yung lokal na mga kandidato dito sa Southern Leyte? Ang dami po. Lalo na ngayon, mas lumalapit na yung schedule ng rally po ng Team Duterte. Ang daming gustong tumulong, ang daming gustong magpa-endorso. In fact, nagiging sakit na natin ng ulo yan. Pero we maintain na talagang wala tayong kikilingan o wala tayong susuportaran, wala tayong
papasalihin na local party or local group for this event. Sir, Doc, follow up lang, bakit wala po kayong pasasalihin ng mga local candidates? Unang-una po, yung grupo po namin ay hindi kami, sa local hindi kami isa. Pangalawa is wala po tayong, sa sinabi ko, wala tayong bahid ng politika sa lokal. Ang pinaglalaban na po natin is yung pinaglalaban ni Pangulong Duterte at saka yung pamilya niya. Which, yun ang common ground ng core group natin dito. Doc, ano po ang magiging takbo bukas ng programa? So, bukas po, as I've said, we will be expecting a huge crowd para sa lugar na to. Just imagine, kahit yung mga taga Cebu pupunta dito. Now, ang una po is may motorcade po tayo bukas, wherein may area kaming na-identify na co-confluent para dyan magkikita-kita yung Starting point. opo, yung from Maasin City, from Ormo, Baybay, Hilongos, and then from Panahon at saka Pacific Towns, from Mahaplag, Aboyo, doon po kami magtitipon-tipon para pong hindi lang yan corner kasi tatlong daan yan, highways na mag-i-intersect. So, doon mag-start ang motorcade and then papunta po tayo dito sa Sugod, Southern Leyte, doon sa Sugod na proper, and then dadaan tayo ng mga terminals. Meron tayo mga areas na mag-i-stop yung mga senatoriables, magpapasilfi sila sa masa, and then diretso na po yan papunta ng Sugod Municipal Plaza, wherein doon na yung magsasalita ang ating mga senatoriables. Saan po pala ang start ng motorcade, Doc? Sa mga sa mga kababayan natin na taga-Sugod, maaaring sumama sa motorcade din para malaman po nila, makadalo sila saan po magsisimula. Opo. So, ang target po natin is yung towns ng Bontoc, Southern Leyte at saka Sugod, Southern Leyte. Yung start ng motorcade is mag-i-start sa isang barangay ng Bontoc doon sa Divisoria. And then, dadaan po tayo ng proper ng Bontoc, dadaan tayo sa mga barangays na doon na mimit ang Sugod at saka Bontoc. And then, papunta tayo ng terminal ng Sugod. Doon din magpapasilfi yung mga senatoriables natin. And then, diretso na po tayo sa Sugod Municipal Plaza. Excuse Doc. Doc, klaruhin lang po natin. No? Si Dr. Nonoy Trumata po ay hindi po politiko at wala pong plano maging politiko. Yes Si po. Dr. Nonoy Trumata po ay isang ordinaryong tao lamang na sumusuporta at naniniwala sa pinaglalaban ng Duterte family. Tama po. Dok, ito di ba, yung nakita natin sa social media, andito sa BB Sala sa Visayas. So may posibilidad ba na susurpresa siya sa gaganapin event bukas? Sa totoo lang, hindi talaga namin alam kung makakapunta si BP, pero meron tayong invitation sa kanya. Hindi po namin alam. Sana po pumunta siya. Alam namin nandito siya sa Leyte. Alam namin nandito siya sa Leyte naglilibot, pero wala po talaga kaming idea kung daraan po siya sa Grand Valley natin. Doc, follow up lang po ulit. Kakalaruin lang po natin, Doc, na tawag dito. Sa pagdating ng PDP bukas, mahigit ilang tao po kaya sa tingin nyo makakadalo? Sa rally po natin. Yes po. Ang expectation po natin is hindi bababa ng 3,000 at saka 3 to 5,000 yun pa natin. Target natin na kwan. So it's very unusual na crowd para sa Sugod, Southern Leyte. In fact, problema namin kung kakasya ba sa Sugod Plaza. Doc, sa pagmumuna niyo po na bilang organizer ng rally ng Duterte team, hindi po ba kayo nangangamba na makabalikan po kayo ng ibang politiko sa pangangampanya niyo ng ating Duterte team? Hindi naman po siguro kasi tayo lahat may karapatan naman. Kung anong paniniwala natin tama, meron naman tayong karapatan na
itaguyod dyan at saka or i-implement yung kung anong paniniwala natin. Saka hindi naman din tayo nag-i-encroach din sa kanilang paniniwala. So siguro i-respeto naman nila kasi ako rumirespeto din naman tayo sa kanila. Dok, ano po masasabi ninyo sa pag-endorso ni VP Sara kay Senator Amy Marcos? Yan, mahirap pong sagutin. Hindi ko po talaga makapag-comment dyan. Siguro nakaka sa kay VP Sara na lang po tayo siguro magtanong yan. Wala po talaga akong may sagot sa tanong na yan. Eto Dok, karamihan kasi ng mga taga-suporta o handang sumuporta o bumoto sa Duterte o PDP Laban senatorial candidates, nagsasabi ho sila na handa nilang iboto, suportahan ang itong 10 na kandidato ng PDP. Pero maliban daw po sa inendorso ni Vice President Sara Duterte na si Senator Amy. Ano po masasabi niyo? Sabi ko nga po, tayo rumirespeto po sa bawat opinion ng isang tao. Wala po tayong inaapakan, wala po tayong sinasabi na tayo palagi ang tama. Basta ang sa akin lang po, irespeto din po sana yung paniniwala namin sa grupo na talagang ang suporta namin is dahil kay Tatay Digong at saka kay VP Sara. Last question ko, Doc. Dito, kung sakasakali po bang lalapitan po kayo ng mga kandidato ng bagong alyansa para ikampanya po sila dito, papayag po ba kayo? Hindi po tayo kasi mayroon po tayong paninindigan. Magiging yung pinuta po natin na reputasyon sa lugar na to na marami pong naniniwala sa atin kahit hindi tayo politician. Pag lumukso tayo sa ibang talagang mawawala yung reputasyon natin is in just a click of a time. So hindi po talaga. Siguro pag nakumbinsin na nila po, sa susunod po. Doc, last na lang. Huling mensahe mo, Doc, no, para maklaro po lahat ng mga constituents natin dito at kababayan natin sa Southern Leyte para sa magaganap na rally bukas. Ano po yung huling mensahe ninyo? So, mensahe ko lang po na please support us. Wala po tayong motibong iba nito except na pareha tayo ng pinapaniwalaan ni Tatay Digong at sa ni VP Sara. So kung pareha tayo, suportahan po ninyo ang rally na to. Pumunta po kayo, ipakita po natin na ang taga Leyte, ang taga Southern Leyte, marami pong nagmamahal sa Pangulong Duterte. So dito natin ipakita sa kanila kasi ito titingnan to ng buong mundo dahil po sa technology ngayon. Makikita nila na ang taga Southern Leyte, ang taga Leyte, ang taga Samar, ang taga Cebu, mahal na mahal si Pangulong Duterte. Mahal na mahal si VP Sara. Yung Tacloban City, mahal na mahal. Maraming nagmamahal sa kanila. Alam ko yan kasi nandito po tayo sa lugar na to. So pumunta po kayo, wag po kayong mahiya, welcome po lahat dito, welcome kayong mag-support at mag-show ng love nyo para kay Tatay Digong, love nyo para kay VP Sara. Maraming salamat. Doc. Salamat po. Thank you. Thank you so much, Doc.